ang 5 national level hunters. Paalala lang, naglalaman ng spoilers ang video na ito. Ang national rank o national level ay ang tawag sa mga hunters na mayroong lakas at awtoridad na may kukumpara sa buong military ng isang bansa. Ito ay nagsimula pagkatapos mga aganapan sa unang S-rank dungeon break at naghasik ng lagim ang kinikilalang ang humanity's greatest calamity ng dragon na si Kamish. Nagtulong-tulong ang hindi mabilang na hunters para lamang mapigilan ito, pero napakarami ding napaslang sa katakot-takot na kapangyarihan ng halimaw na si Kamish. Kahit na ganon, nagawa pa din ng 5 hunters na pigilan at tuluyang mapatay ang dungeon boss na ito. At bilang pasalamat sa lamang ito, sila ay binigyan ng premyo na may kukumpara sa halaga ng isang buong bansa. At dito din nagsimula silang tawagin na National Level Hunters. Ngayon, ang titulong National Level ay kinakamkam ng mga S-rank hunters. Sa kasulukuyan, para makuha ang national level, kailangan ng isang hunter na mag-clear ng isang S-rank dungeon, ang same rank na pinanggalingan ni Kamish. Sa paraan na ito, mayroong mga hunters ang honorary national rank, tulad ng mage na si Yuri Orlov. Mag-isa, kumpiyansa siyang mapigilan ang dungeon break maging ng isang S-rank dungeon. Agad din niyang pinakita na hindi lang hangin ang kanyang lakas nang pinigilan niya ang paggalaw ng mga S-rank hunters ng Japan. Dahil din dito, kaya niyang sumingil ng kahit na magkano sa isang bansa dahil sa kanya nakasalalay ang kahatnan ng mga mamayan dito. Ito rin ang plano ng guild leader ng Drawblade na si Goto Ryuji. Sa paraan ng taktika, pagtutulong-tulungan ng kanilang 11 S-rank plus ang 6 na S-rank ng Korea para sugpuin ang S-rank dungeon break sa Jeju Island. Kahit na ganon, sila pa rin ay hindi ganap na national rank. Sa kasulukuyan, mayroon lamang 5 kinikilalang totoong national rank hunters. Si Thomas Andre ng USA, si Lu Jigang ng China, si Christopher Reed ng USA, si Siddharth Batchan ng India, at si Antoine Martinez. At para sa video na to, pag-uusapan natin ang bawat isa. Gusto ko lang din sabihin na hindi ko muna isasama si Sang Jinwoo dito na isa ngayong planet level hunter. Ang kanyang anak naman na si Sang Suho ay isa ngayong national rank sa kasunod na series ng solo leveling Ragnarok. Wala din dito ang nawalang hunter na may lakas na national level na si Song Il-hwan. Kundi magpo-focus muna tayo sa 5 original na national rank hunters na pumatay kay Kamish para mas may paliwanag ko ang bawat isa sa kanila. Pero huwag kayong mag-alala, pag-uusapan pa rin natin ang kompletong listahan ng mga national rank hunters pati na rin ng mga S-rank sa aking mga susunod na video. At syempre, para sa solo leveling at iba pang anime content, makatulong ang inyong pag-like at subscribe. Ang 5 original na national rank hunters. Antoine Martinez. Sa pagkasik ng lagim ni Kamish, 5 S-rank hunters ang nagawang pigilan at patayin ang dragon na ito. Sa story ng solo leveling, ipinakita sa atin na sila ay sina Thomas Andre, Lu Jigang, Christopher Reed, Siddharth Batchan at isa pang hindi inire-reveal. Natapos na lang ang story ng solo leveling at hindi pa rin natin alam kung sinong misteryosong 5th national rank hunter na ito. Pero sa larong solo leveling Arise, ipinakita dito ang katauhan ng 5th national rank hunter. At ito ay si Antoine Martinez. Ngayon, si Antoine Martinez ay ang pinaka-unique sa lahat ng national rank. Ang lahat ng national rank ay kung hindi fighter ay tanker class. At pwede din natin i-assume na wala sa kanila ay mage class dahil hindi nila nagamit ang naiwang rune na mula kay Kamish. Pagdating naman kay Antoine, ito ang natatanging supporter class sa kanilang rango. At hindi lang yon, siya lang din ang hindi isang ruler's vessel. Kilala ang lakas ng national rank hunters dahil sila ay biniyayaan ng kapangyarihan na mula mismo sa mga rulers. Ang mala Diyos na nilalang na pumoprotekta sa universe at ang natural na kalaban ng mga monarchs. Sa tulong ng biyaya ng rulers, binibigyan ng additional na kapangyarihan ang kanilang vessels katulad ng ruler's authority at spiritual body manifestation. Kaya mas nakakabilib ng isang normal na S-rank na walang protection ng isang ruler ay nagawang makapasok sa national rank at hindi lang yon, nakikipagsabayan at kinikailangan pa ng mga ruler's vessels. Ang halaga naman ni Antoine ay sa kanyang pag-support sa kanyang mga kasamahan. Hindi man pinakita pero tulad ni Byung-gu, tumataas ng todo ang kakayahan ng bawat membro
miyembro ng kanyang party na halos nagdodoble ang kanilang mga kakayahan. Maliban dito, nag-heal din ito kung sakaling ma-injure ang fighters at tankers para sila ay makalaban ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Hindi naman sinabi kung saang guild at bansa galing sa Martinez, pero maaring sa mga susunod na chapter sa solo leveling Ragnarok, mas marami tayong matutunan sa karakter na ito. Siddharth Bachchan. Ang isa naman sa mga mapalad na bansang biniyayaan ng isang national rank hunter ay ang India at ito ay si Siddharth Bachchan. Ngayon, wala din masyadong detalye kay Siddharth dahil hindi ito nagpakita sa novel o webtoon ng solo leveling, kundi ito ay nabanggit lamang ng isa sa mga national rank hunters. Ang alam lang natin ay ito ay ang 4th ranking hunter sa buong mundo base sa hunter points. Ito ay mula sa Asura Guild ng India at ayon kay Lu Zhigang ng China, si Siddharth ay mayroong mataas na savior complex o malakas ang kanyang pakiramdam na magligtas ng iba. Ang resulta naman nito ay ginagamit niya ang kanyang national rank powers para ipaglaban ng ibang tao kahit na hindi naman nila ito hinihingi. Malaki din ang ambisyon ni Siddharth at gusto niya iangat ang kanyang posisyon bilang isang hunter tulad ng kay Goto Ryuji. Bilang isang ruler's vessel naman, si Siddharth ay mayroong ruler's authority. Ang ruler's authority ay ang telekinetic ability na eksklusibo lamang sa mga vessels na binibigyan sila ng abilidad na manipulahin ang kanilang paligid na mahalin tulad sa gravitation magic ni Tusk. Madaya naman ng ruler's authority dahil kahit na napakalakas ng abilidad na ito, hindi din kinikilangan ng mana para gamitin ito. Maliban naman sa ruler's authority, mayroon din si Siddharth na ang spiritual body manifestation at ito ay ang paghiram ng katauhan at porsyento ng kapangyarihan ng ruler na nasa katawan nila. Sa kasamang palad, isa si Siddharth Bachchan sa mga unang naging biktima ng monarchs sa kanilang pagpaslang sa mga fragments of brilliant light. Christopher Reed. Si Christopher Reed ay ang second strongest hunter sa buong Amerika at ang third overall best hunter sa buong mundo. Si Christopher Reed ay isang matangkad at maskuladong lalaki na may brown na buhok at blue na mga mata. Bilang isang national rank hunter, nakatira ito sa isang malaking mansyon at ine-enjoy ang mga benepisyo na makukuha sa kanyang rango. Bilang isang national rank din, isa si Reed sa mga main weapons ng US at ang kanila ding kailangan proteksyonan. Sa gitna ng pagpaslang sa mga high-ranking S-class, nagkaroon ang psychic na si Norma Selner ng isang premonition na si Reed ay ang susunod na magiging biktima. Dahil alam niya ang kanyang lakas, hindi ito makapaniwala at na-offend pa nang masabihang mayroong nilalang na kaya siyang patayin. Hindi naman ito ignorante at kinonsidera pa rin ang payo ni Norma, kaso lang huli na ito dahil siya ay inambush ng mga monarchs na si Tarnak, Rakan at Kirisha. Pero kahit na tatlo ang umatake sa kanyang may lakas na higit pa kay Kamish, hindi ito natakot at agad na inactivate ang kanyang spiritual body manifestation. Ang spiritual body manifestation ni Reed ay isang mala cyclops na humanoid na nagliliyab ang buhok. 12 body form naman, nakakapaglabas at nakakapag-control ito ng apoy na sa sobrang init ay kinikilangan ng 14 na S-rank hunters para tuluyang matanggal. Mayroon din itong ruler's authority na isa sa mga pinakamalakas na weapons ng mga vessels. Kung ibabase naman natin sa kanyang pangalan, marahil ibinase ng gumawa ng solo leveling ang karakter na ito sa comic book superheroes ng Fantastic Four. Siya ay ang pinagsamang Reed Richards at may kapangyarihan ni Johnny Storm ng Human Torch. Lu Zhigang. Si Lu Zhigang ay ang pinakamalakas na hunter sa China at ang second highest ranking hunter sa buong mundo. Ngayon, dahil mayroong sariling ranking system ang China, hindi nila sinusunod ang E to S rank system na alam natin, kundi sila ay mayroong star system. Para naman kay Lu Zhigang, siya ay isang 7-star hunter, isang level na hindi na makukumpara sa mga 6-star rank o S ranks. Si Lu Zhigang ay isang lalaking may dilaw na mata at mahabang itim na buhok na may kitang naka-ponytail. Ito ay isang fighter class na hunter na gumagamit ng twin swords bilang ang kanyang main weapon. Bilang isang combatant naman, mayroon itong ibang klaseng bilis na kaya niyang ubusin ang mga kalaban ng biglaan. Mayroon din itong napakataas na magic power na makikita naman natin sa kanyang energy slashes. Sa paraan ng simpleng paghampas ng kanyang mga espada, nakapaglabas ito ng malagit suga tensyong wave na sa sobrang lakas ay inubos ang lahat ng A-rank ants na lumilipad papuntang China. At kahit na hindi ito pinakita sa manhwa, sigurado din tayo na bilang isang vessel, tinataglay din ni Lu ang ruler's
authority at meron din siyang spiritual body manifestation. Si Lu Zhigang din ay isang hunter na nirerespeto ng lahat ng hunters sa buong mundo. Hindi ito takot sa labanan at kadalasan ay gusto nitong nasa harapan pa siya para salubungin ang kahit na anong halimaw na magpapakita. Dahil dito, kumpiyansa ang China na poprotektahan sila kahit hang gaano man kalaki ang kanilang bansa. Thomas Andre. Ang number 1 ranked hunter naman sa buong mundo ay ang Goliath na si Thomas Andre ng USA. Si Thomas Andre ay isang hunter na nagmumukhang higante sa harapan ng mga tao, kabilang na sa ibang S-rank hunters. Siya ay maskulado na may mahabang blonde na buhok, pulang mata at napapalibutan naman ng tattoo ang kanyang higanteng katawan. Bilang isang hunter naman, si Thomas ang guild master ng number 1 guild sa Amerika ng Scavenger at mayroong posisyon na tanker. Ngayon, alam ni Thomas ang kanyang posisyon bilang ang number 1. Dahil dito, hindi ito magagalaw ng kahit na sino at malaya siyang gawin ang kahit na anong gusto niya. Pero dito sa kanyang kapangyarihan at hindi magdadalawang isip na ipakita ang diferensya ng kanyang lakas para lang matapos ang usapan. Kahit na ganun, meron itong malalim na pakikisama. May talino din ito sa mga tao dahil alam niya ang nasa isip ni Hwang Dong-soo at sa mangyayari kung sakaling makaharap neto ang rising star ng Korea ni si Sung Jin-woo. Isa naman sa mga bagay na bilang isang tagabasa ay nirerespeto kay Thomas ay ang kanyang pride. Desperado itong pigilan si Hwang Dong-soo sa puntong dinala niya ang kanyang buong Scavenger Guild para hanapin ito at kahit na alam niyang malaki ang chance ang hindi siya mananalo, hinarap neto si Jin-woo dahil inagrabyado niya at pinatay pa ang kanyang guild member. Ang mentalidad at husay naman neto sa pakikipaglaban ay nabuo sa kanyang kabataan. Ito ay lumaki sa isang agresibong lugar pero dito din niya agad napansin ang kanyang skill sa pakikipaglaban at inangat ang kanyang posisyon gamit ng kanyang mga kamao. Ang pag-iisip na ito ay hindi naman nagbago kahit na dumating na ang mga gates at nagsilabasan ang mga magic beast. Sa tulong ng kapangyarihang ibiniyaya ng isang ruler, kinuha ni Thomas ang oportunidad na ito para maging isang tunay na hari at hindi din nagtagal ay ang naging number 1 hunter sa buong mundo. Hindi naman biro ang posisyon ni Thomas bilang ang number 1 national ranked hunter. Pinatunayan niya ang kanyang lakas nang naggawa na ito makipaglaban ng pantay sa King of the Beast na si Rakan o kilala din bilang ang Monarch of Fangs. Si Thomas lang din ang natatanging human na nagawang makatalo sa isang monarch nang pinain niya si Tarnak kahit na meron itong tulong sa dalawa sa pinamalakas na shadows ni Jin-woo na si Bero at Igris. Sa lahat naman ng vessels, si Thomas Andre ang pinakabihasa sa kapangyarihan ng rulers. Maliban sa kanyang malahiganting pisikal na lakas at pagkakunat, napapataas niya pa ito sa anyo ng reinforcement kung saan napapalibutan ng kanyang buong katawan ng gold na armor. Mas bihasa din si Thomas kaysa kay Jin-woo sa kanyang ruler's authority sa puntong nakagawa ito ng black hole. Sa sobrang lakas nito, nagawa niyang hugutin sa kamish sa kalangitan. At yan ang 5 original na national level hunter sa mundo ng solo leveling. Pero bago pa man ang 5 ito, mayroong isa na national level ang lakas. Minalas nga lang dahil wala pang ranking system sa kanyang panahon. At mas naging malas ito dahil na-stuck siya sa isang dungeon ng napakatagal na panahon. Siya ay ang unidentified national rank hunter na si Sung Il-hwan, ang nawalang tatay ni Sung Jin-woo. Kung interesado kayo malaman ito, huwag kayong mag-alala dahil pag-uusapan din natin ito sa hinaharap. Pero sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Kung natuwa kayo, makatulong ang inyong pag-like at subscribe. Hanggang sa ulitin, peace!